sa inyong lahat mga sir, mga ka-technician. So, ngayong araw po ay gagawa tayo ng induction cooker. So, electric cooker ito, induction. So, ito yung malaking klase. Apat yung apat yung coil. So, ito, ang ipapakita lang po dito is kung ano yung problema, kung ano po yung problema tsaka yung solusyon na ginawa ko. So, actually, nagawa ko na to. Ay papakita ko na lang kung ano yung problema, kung paano ko siya ginawa. Kasi first time kong gumawa ng ganito. Tapos ngayon, sabi ko kanina, hindi ko muna nakukuha na ng video kasi baka lalong matagalan gawa nung first time kong gumawa. Hindi, pangalawa ko palang gumawa ng ganito. Pero yung ginawa ko nung una, maliit lang na induction cooker. So kung gusto niyo mapanood, ito yung title. Ito yung search nyo lang ito yung Tsaka yung link ay nasa description. So ayan. Itong problema nito, nagma-malfunction yung kabilang side. Tapos yung left side gumagana, right hindi. So ang ginawa ko dito para makita yung problema, binalik ko yung sira. Tinanggal ko lang yung, kasi lang siya, meron siyang nag-loose lang yung connection sa may part yung sa board mismo. Gawa nung siguro sa katagalan, gawa nung 7 years na daw yata itong ginagamit. Tapos biglang nagka-problema yung right side. So, ayun, papakita ko muna kung ano po yung naging problema. So, ito siya. Ito po yung ang tatak pala niya ay brand T. Malagay oh. So, ayun, 4. So, testing natin. So, bali po, ito po yung gumagana. Tapos ito yung hindi. Pero same, mayroon silang may display lahat. So, ito naman natin to. So, testing natin ito. Itong malaki. So, ito mga sir, gagamit lang ako ng bakal na lang na ganito. So, wala dito sa shop na sa kaldero man lang o Pero ito, okay naman to, pwede siya. Ngayon, pag ginalagay natin dito, dapat titigil ito. So, ayan. Ibig sabihin yan, po yan, gumagana na, umiinit na. So, ayan, medyo mainit na siya. Tapos, pagdating sa baba, testing natin sa baba. Tingnan natin ito, buksan to. Yan, tapos lagay natin to. Ayan, gumagana siya. Ngayon, pagdating po dito sa kabila, tingnan natin. Pagdating po dito sa kabila, pag ginawa natin to, kusa siyang ayun lang yan, adjust natin to. Yan, wala, di pa nakalagay ito, naka-stop na siya, nakatigil na siya. So ayun po yung problema, parehas yan, kabilaan ng problema itong dalawa na to. So, ayan. Naka-steady siya. Pero ang function ng coil, wala. Hindi siya umiinit. Hindi pati maandar yung blower. So, ang gagawin natin dito is papakita ko na po kung yung ginawa ko dito. So, yun nga sabi ko kanina, binalik ko lang yung sira para makita nyo kasi first time ko gumawa po ng ganito. So, ayan, diretso tayo sa sira. Tanggalin natin yung cover. So, wait lang po. So, ito yung niya. Ito yung hindi gumagana. Tanggalin mo natin yung coil. Ingatan natin konti. So, ayan. Kailangan natin tanggalin kasi hindi siya hirap iangat. Nakapatong itong dalawang coil na to. Yan.
una. So, tatanggalin natin to. So, dito yung sira. So, kanina po mga sir, napag-iskitan ko na po yung program. Sabi ko, baka program na to kasi kahit kahit hindi mo pa nilalagay yung object sa ibabaw, umano na siya agad. Ang gagawin natin dito, ginawa ko, tinanggal ko to. And then ito, nakita ko to, problema na to. Yung sa may diode. Yung bridge na diode. Bridge nga ba to? Tingin ko bridge to, bridge diode to. So ito po siya. Ayan. Yan. Kung kita po niya yan. Nahihina ko na po kasi. Ang problema, yan yung problema niya kasi kanina. So, bali ganyan na ganyan yung kulay, kaya lang nangitim siya. Yan, bali walang connect ito. Yung negative ng bridge diode. Kaya walang pumapasok na supply. Meron siyang napapalabas na voltahe pa pumunta dito, kaya functional to, wala pong problema. Pero duda ako dito kanina, kaya lang tinesting ko tong kabila. Nilipat ko dito, ganun pa rin. So nagduda na ako dito sa board yan, kaya binaklas ko. And then yun, nakita ko nga yung na-disconnect na yan. Kaya yun lang po ang naging problema. So check mo lang yan sir, kung ganyan yung kasi naghanap ko ako sa YouTube kanina ng mga tutorial na may tungkol dito sa gantong klase ng induction cooker. Wala talagang makita. So ayun, sinaga ko talagang luksan, lalo na yung pagkakalas gawa nung dami. So ayun, ito siya. Hinang lang natin yan ulit. Parang lang no, tinanggal tapos hinang ulit. So at least na-share ko yung yung naging solusyon ko dito sa problema niya. So kung mayroon kang ganito ngayon dyan, pwede mo na siyang gawin. Kaya lang, mag-ingat lang po kasi medyo sensitive ito. Tsaka yan, tingnan mo naman yung IC kung nasira na isa dyan. Yan na. Yan, hihinan ko na rin yung 4 kasama yung 3 pa. So yun lang, i-assemble natin ulit, then ipapakita ko na lang sa inyo mamaya pagka natapos na sa testing natin. So ito na siya mga sir. Ilagay na natin. Na-fix ko na lahat. Testing natin. Yan. Okay tayo. Yung dati, asan natin? Yes. So, lagyan natin to. Ayan, steady na siya. Uminit na. So, ayun, uminit na siya, oh. Grabe, musok na. So, testing naman natin yung kabila. Ayan. So, ayun lang siya, sir. Okay na. Ayun, oh. Lakas. So, ayun lamang po yung problema. So, tingnan na pagka meron kang ganito, pwede mo na siya ring i-repair. So, sana nakatulong tong video na to. At siyempre, kung bago pa lang sa channel ko, huwag mo kalimutang mag-subscribe para lagi kang ma-update sa mga ganitong tutorial natin. So, salamat sa panonood. God bless.